Binunyag ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos naman magpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertions sa pambansang budget. Sa kanyang affidavit na isinumite sa Sandigan Bayan, sinabi ni Bonoan na layunin ng naturang mekanismo na maprotektahan sana ang pondo ng mga programa ng DPWH at maisama na sa panukalang budget ng ahensya ang mga prioridad na proyekto ng mga senador. Ayon kay Bonoan, nagsimula ang usapin noong 2023 nang malaki ang ibinaba ng pondo para sa foreign assisted projects ng DPWH mula 70.71 billion pesos tungo sa 7.93 billion pesos. Anya, ang mga nabawas na pondo kasamang karagdagang 292.71 billion pesos sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act o GAA ay nauwi sa pagdaragdag ng 8,075 na bagong proyekto na ipinasok sa budget. Sinabi rin ni Bonoan na ipinaalam niya kay Pangulong Marcos ang malaking pagbawas ng pondo. Ayon sa kanya, nabahala ang Pangulo at inatasan siyang tiyakin ang patas na alokasyon ng resources, partikular sa mga mahihirap na lalawigan. Dahil dito iminungkahi umano niya ang paglikha ng Senate Leadership Fund upang maisama na agad sa panukalang budget ng DPWH ang mga prioridad na proyekto ng mga senador at mabawasan ng posibilidad na galawin o bawasan pa ng Kongreso ang pondo ng ahensya. Ayon pa kay Bonoan, walang nakatakdang permanenteng halaga para sa bawat senador, ngunit may minimum na 500 million pesos na alokasyon, habang hindi naman bababa sa 1 bilyong piso ang para sa Senate President at mga committee chairperson. Tinaya niyang umabot sa 13.29 billion pesos ang pondong ginamit sa ilalim ng programa noong 2024 at 21 billion pesos naman noong 2025. Inayag din niya na nakipagpulong siya noon kina dating Senate President Juan Miguel Zubiri noong 2024 at kay Senate President Francis Chis Escudero noong 2025 kaugnay ng implementasyon ng pondo. Dagdag pa ni Bonoan, batid din umano ng economic team ng administrasyon ng inisyatiba na may itinakdang internal allocation limit na 24 billion pesos para sa 2024 budget. Mayroon ding hiwalay na formula para sa infrastructure allocations ng mga congressional districts na nakabatay sa populasyon, lawak ng lupain, ambag sa GDP, antas ng kahinaan sa kalamidad, estado ng mga infrastruktura at dami na mahihirap sa lalawigan. Gayunman, inamin ni Bonoan na hindi naging sapat ang Senate Leadership Fund upang mapigilan ng budget insertions dahil lalo pang dumami ang congressional initiatives sa mga budget ng 2024 at 2025, kabilang ang mga dagdag na proyekto sa ilalim ng DPWH. Isinumite ni Bonoan ang naturang affidavit bilang prosecution witness sa kasong 92.8 million pesos na malversation laban kay dating Senador Bong Revilla na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Si Bonoan ay nahaharap din sa kasong plunder kasama si Senator Jinggoy Estrada habang patuloy umanong kinukonsidera ng Office of the Ombudsman bilang posibleng maging state witness laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senator Mig Zubiri na tumanggap naman siya ng anumang allocables at nagsumite ng anumang proyekto sa panahong siya ang Senate President. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pagpapahayag ni Senator Mig Zubiri. During the testimony of Secretary Bonoan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee.